maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi ako bibitaw, ngayon ikaw na sayaw. Kung merong kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Di akalaing mararamdaman kung muli ang yakap ng panahon. Wow! Kung magkabit ang init at sinag ng araw. Ay, di ba? Mukhang di naman delikado, kasi parang umingiti na naman ako. Kaya ngayon di na bumangangamba kahit anong sabihin. Ngayong nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw lang ang katabi hanggang sa buhay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi ako bibitaw, ngayon ikaw lang kasayaw. Kung merong kulay ang aking nagsisilbing tanglaw, ikaw ay dilaw. Okay. Next song. Next song. Magmamadali, ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Ngayong nandiyan di nagmamadali, ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi ako bibitaw, ngayon ikaw lang kasayaw. Kung merong kulay ang aking nagsisilbi tanglaw, ikaw ay dilaw. Dilaw? Paulit pa. Buti na lang ganun pala yung dilaw. Sorry, mapink kasi akong tao. Ako ma-violet. Pero grabe naman, overload sa Kiligang Tuesday morning. Pagkasama ang MV Barkada, mayat niya. Mayat nga talaga, lalo pagka sa umaga meron tayong mga warm-up na ganito, mga ka-MV. Aba talaga namang magiging overload at masaya ang ating umaga. Grabe yung blooming mo ngayon. Kasi it's been a while since nakasama muli natin ang ating nag-iisang Vanessa Bugtong. Pero grabe, kamusta ang morning? Ngayong morning, medyo malamig-lamig ang morning ngayon dito sa Baguio City. Ba? Diba? Oo, medyo lang naman. Or ako lang. Ikaw lang? Medyo malamig siya, pero eto, happy naman. Masayang-masaya ang umaga natin. Yes, dapat let's always choose to be happy kahit anong negativity yung nagsusurround sa atin. Dapat let's stay happy, be kind, be pretty like us. Syareng! Pero grabe ang morning natin. Ako nga, malamig ba? Ay, oo. Parang nakakainis nga bumangon ngayon kasi iba na yung panahon. Feeling ko kasi next week September na, so it means Christmas na. Oo, kasi lang. Hanggat nagsimula na ang Burr months natin, ay dyan na po. Merry Christmas! Magsisilabasan na po sila Mr. Jose Marichan, Mariah Carey, at kung sino-sino pa dyan kumakanta na kagisnan natin nung bata. Batang kumakanta sa September, naririnig mo kung saan sa mall, sa supermarket, o kahit saan ka mang mapadpad, yan na yung mapapakinggan mo next week na po. Oo, maging nga sa inyong mga bahay, ito ang inyong mga mapapakinggan dahil hindi lang po sila Jose Marichan ang kumakanta, umaawit ng mga ganito, kundi pati ang inyong mga pamilya, diba? Oo, kami nga, napakanta kami kahit hindi namin alam kumanta. Tama ba yon? Hindi. Pero grabe ang tandem natin pag tayong dalawa. Ang ganda ng blending. Oo, kasi mantakin mo, wala siya. Parang hindi sumasang-ayon, Sir Charles. Hindi sumasang-ayon ng blending. Kasi nagiging blender daw. Kasi mantakin mo, walang first voice. Ang boses kasi namin ni Miss Angel, third at fourth voice. Oo, tapos nagiging first voice kasi siya. Oo. Pero at least masaya at nagising kayo. Kasi syempre yung iba dyan, nag-uunat-unat pa siya lang. Ngayon nagising na kayo dahil nairita kayo. Tsaring lang.
Alam mo, mapipilitan kang bumangon kasi kailangan mong patayin yung TV. Uy, wag Hindi naman. Lagi nyo Eto pa rin, kasi oo. dapat, mapipilitan kang bumangon kasi gusto mong buksan yung TV para makita ang mga pagmumukhang ito. Tingin ang mukha. Oh, halatang masaya. Halatang ngang masaya siya ngayong buwan ng Agosto. Pero bago pa magbuwan ng September, hindi magbuwan ng September, dapat lagi naman talaga tayong masaya. Of course. And dito nga parte nga ng ating saya ay ang mga kaalaman na kailangan din naman talaga nating matutunan dito sa ating segment. Bago to sa ating super saya, ano nga ba ang mga kaalamang hatid nito para sa atin ngayong umaga? Napakaganda ng paligid. Pero teka, may superstar oh. Hindi basta-basta at hindi pangkaraniwan. Isang obra maestra ng kalikasan. Ready ka na bang makilala siya? Yun siya oh. Ladies and gentlemen, presenting the Philippine Trogon, ang Harpactes ardens, isang rare, elusive at super exclusive na artista ng ating kagubatan. Hot pink chest, blazing red belly, chocolate brown back at isang vibrant yellow beak na parang accessory sa red carpet. Ang pangalan niya, Ardens, Latin for flaming. Bakit? Kasi nag-aapoy sa ganda. At syempre, may leading lady tayo. Simple at elegante. Earth-toned beauty with a yellow belly at pale yellow beak. Hindi flashy pero classy. The definition of low-key sophistication. Iconic eyes for that dramatic stare. At short tails na perfect para sa kanyang signature pose sa sanga. Tahimik, mysterious, pero killer ang move sa paghuli ng insekto. One strike, one bite, then boom! Tiklop ang prey! At sa love life, power couple goals. Kapag nesting season, silang dalawa walang iwanan. Magkasama sa lahat mula egg sitting, food hunting at syempre, raising the next generation of forest royalty. 2 hanggang 3 baby bird lang, pero well taken care of. Dahil para sa Trogon family, quality over quantity. Dito mo lang sila makikita sa Luzon, East Visayas at Mindanao. The one, the only Trogon species ng Pilipinas. Pero kahit ang mga superstar, may kontrabida. Bawat punong pinuputol, bawat kagubatang nawawala, unti-unting nawawala ang entablado ng ating bida. Pero may mga fans na loyal, mga tao at rangers na nag-aalaga at lumalaban para mapanatiling bida ang Trogon sa ating kagubatan. Tahimik man siya, ang ganda niya ay sumisigaw, isang living masterpiece, isang nagniningas na paalala na ang kalikasan ay buhay, makapangyarihan, at kailangang mahalin at alagaan. Yan ang Philippine Trogon, ang flaming jewel ng ating kagubatan. Kagubatan! Mga species. Oo, Tama. ang nag-iisang pinakagwapong species sa Pilipinas. Oo, 'di ba? Philippine Trogon. Ngayon ko lang yan actually nalaman. And thanks sa super saya kasi ang dami kong mga mga animals na nalalaman at nadidiscover. Pero sana all lahat no, Philippine Trogon kasi kapag nagkakaroon pala sila ng mate, what they call this one, partner, hindi nila iniiwan. They build life together kasi nga quality over quantity. Speaking of sana quantity, matuto kayo. speaking of quantity, ngayon naman aalamin natin. Kasi kung sana all na naman talaga, ibon lahat, alamin naman natin ngayon kung ano nga ba itong micro-cheating dito yan sa Share Mo To. Cheating comes in many forms, pero minsan hindi obvious. Walang physical, walang relasyon, pero may something na hindi rin tama. Ito ang tinatawag na micro-cheating. At kung naranasan mo na to, valid ang nararamdaman mo. Kaya samahan niyo akong alamin kung ano ba ang micro-cheating. Una, ano nga ba ang micro-cheating?
Micro-cheating refers to small actions na may romantic or emotional undertone sa labas ng relationship. Hindi siya full-blown affair, pero pwedeng start ng emotional betrayal. Ayon sa mga pag-aaral, ang micro-cheating ay mga kilos na hindi mo agad itinuturing na pagtataksil, pero unti-unting kumakain sa tiwala at lumilikha ng distansya sa relasyon. Pangalawa, halimbawa ng micro-cheating. Una, mga secret chats o flirty DMs na, "Uy, huwag mo na lang sabihin sa partner ko ha." Pangalawa, liking and commenting only on a specific person's selfies consistently. Pangatlo, saving someone's number under a fake name. Pang-apat, constant communication with an ex, especially kung may what if sa usapan. Panglima, comparing your partner to someone else. Sana ganito rin siya. Pang-anim, sharing deep emotional things with someone else na hindi mo sinasabi sa jowa mo. Pangatlo, bakit masakit ang micro-cheating? Una, kasi may element ng secrecy. May emotional energy na napupunta sa iba, at kung hindi ito big deal, bakit hindi mo sinasabi sa partner mo? Pang-apat, normal ba to o red flag? Depende, hindi lahat ng actions ay micro-cheating agad. Pero kung may tinatago ka na o may naguguluhan na sa feelings, time to reflect. Transparency, honesty at respect pa rin ang core ng healthy relationship. Sabi ng Psychology Today, ang micro-cheating ay pwedeng sinyales na may mas malalim na problema sa relasyon, tulad ng kulang ng communication o hindi natutugon ng emotional na pangangailangan. Panglima, paano maiiwasan ang micro-cheating? Dapat open communication, sabihin lahat ng concerns at alamin ang boundaries ng isa't isa. Stop emotional loopholes. Hindi porket hindi physical wala ng epekto. Build trust. Hindi lang yan sa pagiging loyal, kundi sa pagiging present sa relasyon. Micro-cheating may look small, pero kung paulit-ulit, tahimik at palihim, hindi na yan micro kundi major heartbreak waiting to happen. Kaya bago ka mag-like, mag-message o magpa-cute, tanungin mo muna sarili mo. Kung sa'kin kaya gagawin ito, okay lang ba sa'kin? Okay lang ba? Nanggigigil ako Pero hindi. Totoong kailangan sa isang relationship, kailangan ng transparency, honesty, and respect towards each other para mas lalong tumibay yung foundation ng relationship ninyo. Ikaw ba, Miss Vanessa, di ba? Do you really think... Bakit ka nag-pause? And then, bigla rin ako naghang. Pero micro-cheating talaga. Para sa akin walang micro na cheating. Cheating is a cheating. Oo, hindi siya pwedeng maliit man yan o malaki. Porket maliit, maayos. Hindi. Oo. Yung simple lang na pag-like mo sa mga post ng mga babae or sinong nakita mo dyan, simple lang na nagkakaroon ka ng attraction doon sa babae or vice versa sa lalaki, isa na yun sa senyales na parang there's something doon sa relationship ninyo na baka kailangang baguhin mo ikaw na nagkakagusto doon sa isang tao or baka dalawa kayo ang pwedeng umayos. Oo, kasi talagang itinaon nyo sa amin to. Sobra naman kayo. Di ba pwedeng pambukas na segment? Oo. Wow. Hindi, pero dito kasi, di ba, may chances kasi na kapag ganun yung mangyayari, magbibuild siya ng distance when it comes to sa relationship ninyo. Kapag dito, sabihin na nating micro-cheating, maliit man yan, or nag-start man yan sa pakikipag-usap mo, or just yung simple na pag-add mo sa kanya. Kung iba naman yung intention mo sa ginawa mo, syempre, that's part of, matatawag pa ning cheating yan. And then, dun mo din kasi masisimulan na ikukumpara mo kung ano siya sa kung ano yung nakikita mo na dapat ganto ka, dapat ganto siya. Ay, totoo. And then doon sila magkakaroon ng gap. Kaya kumbaga dito mas lalalim, kumbaga ang micro-cheating lang. Ito talaga yung pinaka step 1 kung bakit nagkakaroon ng separation. Oo, totoo yan. Alam mo, isa rin yan, based on experience, hindi ko pwedeng sabihin yan. Wag naman! Hindi, pero grabe no, yung parang
kailangan talaga na magkaroon ka ng communication kayong mag-partner para mapag-usapan nyo kung ano ba yung mali, ano ba yung problema. Kasi naghahanap ka ng isang tao na ibabaling mo doon yung atensyon and yung problema mo. Kasi doon pa lang, parang makakakuha ka na ng sympathy. At syempre, pag nakakuha ka na ng simpatya, parang, ganun pala, buti pa siya, ganun na. Doon na papasok yung sinabi mong, may pagko-compare mo na sana, ganyan din yung reaction niya nung sinabi ko. Kasi, ay naku, nanggigigil ako. Oo. Pero kumbaga kasi, dito is, parang you're just seeking validation for yourself. Na gusto mo na, ganito yung kaya niyang maibigay sa akin, ganito yung gusto kong makuha sa kanya. Kaya there's something na gusto mo lang sa kanya na hindi mo lang nakukuha sa partner mo, and that's something na kailangan mong pag-reflect, kailangan mo din namang ayusin sa sarili mo kasi ikaw lang naman ang makakaayos talaga sa sarili mo. Oo, hindi ka pwedeng maghanap ng katulong, tapos hindi mo jowa, tapos siya ang aayos sa'yo. Hindi po pwede ganun. Oo, kasi dalawang parties dyan ang masasaktan, hindi lang ikaw na akala mo nasasaktan at aagrabyado, pero of course, yung partner mo din. So, it's better talaga na makipag-communicate ka sa partner mo, ayusin nyo yung mga bagay-bagay na sa tingin nyo medyo maluwang na, hindi na parang ganun katibay yung foundation ng relationship ninyo, baka pwedeng maayos. Kasi kung hindi naman na, siguro it's time to let go kaysa magstay ka sa toxic na relationship. Ay nako. Oo. Ay nako, promise yan guys. It's better na ipalayain mo na lang siya at gumaya ka na rin para makapag-move on ka. Hindi lang para maka-move on, pero para deserve mo yun Kasi kung ganito pa lang, para sa akin kung nagma-micro-cheating na ang partner mo, there's a big chance na talagang mapupunta yan sa mas lalong malala pa na cheating na hindi lang porket pisikalan, nagte-text-text pa lang yan, sa tingin mo mababago na, pero hindi po. Kapag nasanay na po yan na ginagawa niya, paulit-ulit niya na po yung gagawin. Ayan. At saka, kailangan din naman nating alagaan ang ating mga emosyon. Kasi sabi nga nila, mas okay pa nga yung masaktan ka physically kasi makaka-recover ka. Pero ang sakit sa emotion is kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mong patawarin yung sarili mo sa lahat ng mga nagawa mo. Kasi doon talaga, kailangan nating mag-set din talaga ng boundaries. Totoo. Clear boundaries. Clear boundaries talaga. Tsaka kung tutuusin, yung pagma-micro-cheating, parang ginawa mo na lang, wala kang disiplina sa sarili mo and wala kang respeto sa partner at sa sarili mo. Oo. Kaya as much as possible, guys, hindi naman lahat ng tao perfect naman din talaga. Meron talagang flaws na parang kailangan mo. Pero hindi validation na mag-cheat ka, micro man yan o macro. Hindi yun nagbibigay ng validation para lang makapag-cheat ka Tandaan mo yan, nanggigigil ako. Nanonood ka man, humanda ka. Chareng! Hindi, charot lang po. Namumula na po si Miss Angel kung ang gusto ng manuntok. Totoo yan ako at yan pa lang po ang unang pasilip ngayong umaga dahil sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, mga balita naman, ang aming ihahatid sa inyo. Ano mga balita, Miss Vanessa? Ayan, dahil nga noong Sabado or nung Linggo, or basta netong weekend lang, ay nakaranas tayo ng pag-uulan around dito nga sa Northern Luzon. And dito nakaranas din po ang ibang mga parte, lalong-lalo na ho dito sa Baguio City and sa Benguet ng mga pagguho ng lupa. And most especially, ang hindi natin inaasahan kasi dito, nakakaranas din tayo ng baha na which is something na not so usual naman po dito sa atin, dito sa Benguet. Pero, agad naman itong naayos. And then dito nga naman ay dahil na naman sa ito nga, yung mga nararanasin nating pag-uulan, ay may mga aksidente na naman tayong naitatala sa ating lugar. Kaya naman ang kanilang laging paalala po ng ating mga otoridad na mag-ingat po tayong lahat. At hindi lang po yan dahil mamaya po sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, dalawang mga nagwagwapuhan na mga young individuals from Cordillera Region. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences.
Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong kemikal na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay. Ang dating tennis court ng Baguio Athletic Board. ng El Nino na nararanasan. sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. August 26, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Matapos bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cannon Road, nagsagawa rin ng inspeksyon si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Anya, dapat raw agad isaayos ang nasirang slope protection. Contractor naman ng nasabing proyekto iginigiit na mayroon pa rin itong silbi. Magbabalita, Charles Nicolemon. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging inspeksyon nito sa Cannon Road noong linggo, August 24. Anya, walang naging epekto ang mga nasabing proyekto sa paglaban sa pagguho ng lupa. Sa kabila ng pagkadismaya ng Pangulo, nagpaliwanag naman dito ang DPWH. Ayon sa ahensya, hindi parte ng rock shed ang slope protection na nagiba. Actually, yung slope protection dito is constructed since 20,000. So, 15 years na yung life ng slope protection na existing dito. But then again, yung mga bitak ng bato na galing sa taas, yun ang sumira hanggang sa bumigay ito. Bagamat hindi raw maiwasan ang pagguho, panahon na rin daw na aksyonan ang mga minahan sa lugar. We have a fear that baka yan, mga pocket mining, baka nagmimina sila sa ilalim ng itong rock shed, which will undermine
yung integrity ng rock shed natin. Sinabi na raw ito ng DPWH sa Mines and Geosciences Bureau at Tuba LGU para maaksyonan. Pero ayon sa Tuba LGU, ang DPWH daw ang hindi umaaksyon sa kanilang mga panawagan. Mahirap na. Pag mag-aaksyon kami, hindi naman kami inaaksyonan. Di ba? Mag-aaksyon kami, magreklamo kami doon sa DP. Wala kami naman, hindi naman kami inaaksyonan yung request namin. Whatever sinabi namin na sana ganito. Isang araw matapos ang pagbisita ng Pangulo sa rock shed, nagsagawa ngayong araw, August 25, si DPWH Secretary Manuel Bunoan ng inspeksyon sa lugar. Nagkaroon lang ng problema itong sa isang approach dito na medyo natamaan po nung bumabang mga bato sa itaas, no? So naisama dito. So we're looking at the possibility na i-repair po ito para hindi naman po masira yung structure na yan. Humarap din dito ang contractor na 3K Rock Engineering na si Francis Cuyop. Sa kabila ng sinabi ng Pangulo na useless, masasabi pa rin ng contractor na mayroong silbi ang nasabing proyekto. Merong silbi. Merong silbi po. Yung sabi ko pa lang na tayong motorist, pag dumaan tayo rito, nakasilong tayo, yung pakiramdam natin, safe na safe. Pero pagdating dito sa labas, medyo may kaba. Ipinag-utos naman ni DPWH Secretary Manuel Bunoan ang agarang pagsasaayos sa napinsalang slope protection. Anytime po na may submit po nila yung proposal nila, yung rehabilitation design, at susubukan po namin na maumpisahan po within the year. Paglilinaw ng kalihim, proyekto pa raw ito ng nakaraang administrasyon at ipinagpatuloy lang nila ang pagpupondo at paggawa rito. Nakatakda namang isumite ni Bunoan ang naging resulta ng kanyang inspeksyon at estado ng proyekto sa Pangulo. Handa naman ang contractor ng rock shed kung mayroong isasagawang investigasyon. Malinis naman po yung konsensya natin. Buti nga nakatayo pa rin tayo rito. In spite of the fact na testing na itong rock shed, may mga videos na malaking bato na tumama rito for the past na bagyo and still standing po itong structure. Sinang-ayon na naman ni Secretary Bunoan ang total ban ng rock netting na ayon sa Pangulo ay isa sa mga kinukurakot na proyekto. Pero sa kabila nito, mayroon pa rin daw silang mga natatanggap na request. Kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikbak. So that's the situation we are facing. Meron pa po nagre-request po. Okay. Meron nagre-request and I think ang sinasabi ko nga, lahat ng request, it has to go through the Bureau of Design and it has to be approved by me. Kung aaprubahan man daw ito, dapat itong mayroong sapat na basihan bago ito pahintulutan. Charles Nicolimon, RNG News. Tinawag na useless ng ilang mga magsasaka sa Strawberry Farm La Trinidad, Benguet ang ginawang flood control project sa lugar. Ito'y matapos rumagasa ang isang flash flood sa bayan kahapon dahil sa malakas na ulan. Narito ang report. July 25 nalubog sa baha ang taniman ni Nanay Imelda. Bagamat isang buwan pa lang ang nakakalipas, back to zero daw siya muli. Ito'y matapos malubog sa baha ang kanyang bagong tanim na strawberry, pechay at lettuce. Kaya ngayon, problema ni Nanay kung paano mag-uumpisa muli. Walang magawa. Yun na lang. Asikasuhin mo na lang yung kung ano yung masisave mo, yun lang. Kung wala, di mag-ano ulit ka ng nung binhi. Wala yung tanim ko. Andun ako sa Green Valley, nakilamay. Ayun, wala na. Wala akong magawa. Ito rin ang problema ngayon ni Nanay Zenaida matapos malubog sa baha ang kanyang bagong tanim na lettuce. Anya, pambawi niya raw sana ito sa kanyang pagkalugi nang manalasa ang bagyong Emong. Bagamat walang kasiguraduhan kung makakabangon pa siya, pero ang sigurado raw ay mangungutang na naman ito para makapagsimula muli.
Mahirap Mahirap pag namatay yung ano mo. Oy, wala ka na. Ulitin mo ulit. Ganon pa rin ay daming gastos. Ilan lamang sila sa libo-libong magsasakang apektado ng flash flood matapos maranasan ang malakas na ulan kahapon August 24. Taong 2021 nang simula ng flood control project na ito sa Strawberry Farm La Trinidad, Benguet para hindi malubog sa baha ang mga pananim ng mga magsasaka tuwing may malakas na ulan o tuwing may bagyo. Pero ayon sa mga nakausap naming mga magsasaka, tila naging bangungot raw ito para sa kanila dahil mas lalo pa silang naperwisyo. Lalo lang gumawa sila ng baha. Bakit, ma'am? Ewan ko lang. Paano mo nasabi, ma'am? Kasi yung yung ginawa doon, pinasikip nga. Masikip, yung Bolo Creek na yan, tapos nilagyan pa yung, yung nilagyan na yung imburnal na wrapper. Pero lalong, lalong babahain na. Ngayon lang man yan Noon hindi masyado Siguro, sa flood control. Maraming, dapat degrading. Kasi, tignan mo, dami ng putik, punong-puno na yung kanal. So, it's useless na. Dahil dito, nangangamba tuloy ang ilang magsasaka na baka mauna pa silang malunod sa utang, kakabangon mula sa baha kaysa sa masolusyonan ang pagbaha. Bagay na naobserbahan din ng Pangulo sa palpak na slope protection sa Cannon Road at tinawag niya itong isang economic sabotage. Ayon naman kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan, taong 2021 pa raw sinimula ng flood control sa lugar pero hanggang ngayon hindi pa raw ito natatapos. May flood control na nga po tayo na nandun na pinaluwang yung Bolo Creek and at the same time may ginagawang parang siphoning na parang programa sa Bolo Creek hanggang sa Balili River. Pero yun nga po nakikita natin na parang binabaha. May problema pa tayo mismo sa outlet mismo ng ating Bolo Creek papuntang Balili River. Sa ngayon, nais ng pamahalang bayan ng La Trinidad ang makipag-ugnayan sa DPWH, Benguet First District Engineering Office at iba pang ahensya para masolusyonan ang kada taon nilang problema. Angel Arquero, RNG News. Sugatan ng 3 menor de edad sa bayan ng La Trinidad matapos sumemplang ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa kahabaan ng Halsima Highway. Magbabalita Vanessa Bugtong. Isinakay sa ambulansyang 3 lalaking minor de edad na nakabulagta sa gilid ng kalsada sa Pico Pugis, Halsima Highway sa La Trinidad, Benguet. Ang kanilang sinasakyan kasing motorsiklo sumemplang. Nangyari ang insidente pasado alas 10 ng gabi noong Biyernes, August 22. Ang kwento ng nakakita, ma'am, nung isang tao na habang naghihintay ng taxi daw, ang bilis ng patakbo ng motor, tapos nung sinunod niya, ayun na po ma'am, nag-overshoot sila sa may kurbahan at saka buti na lang hindi nila nasapok yung kasalubong nilang isang rebo na sasakyan po ma'am. Kaya yung tama nung rebo, parang konting gas-gas at saka natusok lang po yung guma. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng 2 backride ng motorsiklo habang nawala naman ng malay ang driver. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, wala umanong suot na helmet ang 3. Agad-agad po naming tinawag sa BFP at saka tinakbo po nila sa BGH po ma'am. Yung tinanong po namin yung isang kasamaan nila ma'am, sabi nila hindi daw sila nakainom pero nung inamoy po namin parang positive po ma'am. Pero nung dinala ng mga pulis sa ospital, wala pa po kasi kaming initial report kung talaga bang nakainom sila o hindi ma'am. Pinag-iingat naman ng PNP ang mga motoristang dumadaan sa lugar, lalo pat accident-prone area ang nasabing bahagi ng kalsada. Tinalo at pulblas po yung klase natin ngayon. Tapos yung weather po natin hindi po maintindihan. Minsan ruido po yung ulan. Minsan din yan din ang isang cause ng traffic accident, yung masyadong mabasa yung lansangan natin. So, pinaparala ko na lagi pong mag-iingat sa pagmamaneho at saka siguro rin po na maayos po ang ating sasakyan bago po natin ilabas. Nakalabas na sa paggamutan ng 3 habang pinag-aaralan pa ng PNP kung kakausapin nila ang magulang ng mga minor de edad. Ito na ang pangalawang kaso ng vehicular traffic accident sa bayan ng La Trinidad ngayong buwan.
Vanessa Bugtong, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at the restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ng PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan ko. Kanina nga ay mga balita ang ating natunghayan. Nako po, mas lalo kayong ma-excite sa ating tutunghayan. Dito lang yan sa Bidayan Siya.
Ayan, at live na live nga kasama natin ngayon sa studio ng RNG Luzon ang dalawang nagagwapuhang mga binatilyo natin dito sa Benguet. Makakasama ho natin si Mr. Anthony Vallejo, ang Mr. Teen Philippines ng Apayao. At si Hayden de los Reyes, ang Mr. Teen ng Tuba, Benguet. Ayan po ang ating mga mics. Good morning po. Kamusta po ang morning natin? Grabe po, ma'am, kasi 12 hours po yung biyahe ko po papunta dito, ma'am. Kasi from Tuguegarao City, pumunta pa ako sa Pangasinan, then bumiyahe po kami dito sa Baguio po, ma'am. Grabe, 12 hours. Hindi ba masakit yung likod? Masakit yung ulo. Kung meron tayong jet lag, bus lag, or van lag, wala ba tayo? Wala naman. Nasanay na. Sanay na siguro. Nasanay. Si ano naman? Sa ano po, nag-ready pa lang po sa umaga, tapos tinext na rin po ni Kuya. Pumunta rin po dito. Traffic pa nga po kanina sa Baguio po eh. Ayan, shout out. Shout out sa mga dyan, wag na maging traffic. Ayun. Pero dito nga, kwentuhan nyo naman kami, paano kayo napunta dito sa Mr. Teen Philippines? Naging isang kandidato. So for me, ma'am, is nung kasi sa municipality, it's my first time to join a pageant. So that po is nanalo ako. Then I represent our municipality to province. Then sad to say naman po, hindi ko man nakuha yung corona, at least nakuha ko yung puso ng mga tao. So I represent Apayao to national because I want to ipasindayaw Apayao po. Pasindayaw. Ipasindayaw. Anong meaning ng ipasindayaw? Like promote po yung Apayao. Mas lalong makilala pa ang probinsya ng Apayao. Si Hayden naman. Tama ba, Hayden? Hayden naman. Kwentuhan mo naman kami paano ka napasok dito. First po kasi, nag-start po ako sa isang pageant dito po sa Baguio ng Bamapcom. And nanalo po ako doon. Tapos, isa pong photographer, si Kuya Sander, Portraits by Rain. Nakita niyo po ako, nakita niyo po ako ng potential. And sinali niyo po ako dito sa Mr. Teen Philippines. At, ayun po, excited din po ako at sabi ko, sige po, ready po ako dyan. Gusto ko pong i-represent yung Tuba Benguet kung saan po ako, Yun, apakatangos ng ilong. Natangos naman ng ilong. Yun, sorry. Naman na agad, sorry. Ayun, pero dito is, tanungin muna natin, kasi ito nga, Mr. Teen Philippines, hindi naman siguro kayo lumampas sa binti, no? Ilang taon na ba si Mr. Anthony and si Sir Hayden? Hulaan mo, ma'am. Wala 15? Oh, mas mababa pa. 12? 17. So, 20, ma'am. 20 po. Ay, 20 na? Yes po. Kaka-20 lang po. Kaka-20. 20. Oo. Si Hayden naman. Sa akin po, sa tingin niyo po, ilang taon na ba po ako? Nasa 14. Ang bata naman. Ano pa lang po ako? 16. Sweet 16. Diba? Young talaga sila. Ikaw ba, Miss Angel? Ay, nako, wag po tayo magtanungan ng edad dahil hindi po akmang edad sa ating ugali. Hindi po yan totoo. Pero dito nga, kwentuhan nyo naman kami yung preparation nyo dito sa nalalapit na Mr. Teen Philippines. So, my preparation right now, ma'am, is parang nasa studies pa lang ako. Kaya, pahinay-hinay lang po. Kapag gabi, nag-gym lang po. Tapos, kasi pinagsasabay-sabay po. Kasi kung gusto mo talaga yung ginagawa mo is may time management ka to reach that goal. So, yun lang po. Hindi ka ba parang nahihirapan? Kasi, syempre, nag-i-study ka pa pala. Tapos ngayon, tapos every gabi, may gym. Oo, syempre, pag school, hindi maiwasan ng mga homeworks and everything. Hindi ka pa nababurn out. Kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, ma'am, is hindi ka naman siguro mababurn out. Kasi it's my passion to join this pageant because I know this platform is not only for me but it's for my fellow youth because I want to inspire them po. Napakaganda. Napakaganda yung sagot niya na kung gusto mo ang ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Pero ikaw, pagod ka na ba? Hindi naman po ako napapagod. Gusto niya rin, pero kamusta ba ang preparation natin? Okay lang naman po. Tama po yung sinabi ni Kuya Anthony na time management po talaga yung lalo na po sa school, tapos po sa pag-exercise ng sarili. Yun po, pinaprepare ko rin po lahat, lalo na po sa pag-jogging, tas yung kain ko po. At yun lang naman po, yung pinag-preparation ko po ngayon. Dito ba sa Mr. Teen, kailangan talaga, bukod sa mentally stable ka, kailangan physically fit ka rin? Opo, yun na rin po. Pero maganda rin po na mentally stable ka rin po. Oo, yun yung pinaka-importante, I think. Kailangan meron kang ang pinaka-kailangan nyo dito, mga kapatid. Wow! Akala mo naman talaga, makapagpayo ang utaw. Eto, ang kailangan nyo dito ay presence of mind. Totoo.
Pero dito ba, Anthony, ito bang first time mo na makikisali sa isang national pageant? Yes po, it's my first time po. Oh, hindi ka ba parang na-pressure or natatakot? For me, ma'am, is pressure is not a threat for me. Kasi parang siya yung sign na for something greater for me po. Parang nag-crave ka to get that crown. Ikaw naman, Sabi nga nila, dami natin ngayon natututunan kay Ma'am Vanessa. Sabi nga nila, mga kapatid, hindi sabi nga nila, kabahan ka na kung hindi ka kinakabahan. Sabi nga nila, grace under pressure. Si Eden naman, pang ilang, man ito, pageant na sinalihan? Ito po, pangalawa ko pa lang po. Oh, I see. So, Pero nung yung una, first? ano ba ito? Parang lang po siya sa Baguio, sa mga po. Local pageant lang. Opo. Uy, pero hindi lang yun kasi yun yung Basta-basta parang yun. stepping stone mo para makapag-national ka. Pero ngayon ba, nanalo ka na ba nung first? Opo, nanalo po ako nung Ikaw first. Ano po, head ambassador po ng Bamapcom. Head ambassador. Wala bang toes? Parang nakakaloka. Ang gagwapan, tatangos ng mga batang ito. Sana all. Sana all. Side view nga. Isang side view dyan. Miss Angelie! Oo. Pero dito is, usually ba, ano yung parang pagkakaiba ng mga pageant na nasalihan na ninyo as compared dito sa Mr. Teen Philippines? Dapat si Hayden. Sa akin po naman po is, sa Mr. Teen Philippines, talaga pong nire-represent nyo po kung saan ka. Tapos, dito nyo rin po makikita ang mga rich cultures on each, Luzon, Visayas, Mindanao. Tsaka, malaking stepping stone na din po to talaga sa national po na, pageant. Ikaw naman, Anthony, bilang isang first-timer na mag-national agad. Oo. Paano yung, mo dito, parang, nadi-differentiate mo sa ibang napapanood mo lang noon? Kasi ako, ma'am, is nag-municipality na ako doon. Nanalo ako doon po as TRT Santa Marcela. Then nag-province na po ako. So, yun po, nag-best performer lang po ako doon. And this national pageant, Mr. Teen Philippines po, is kakaiba talaga po kasi ang daming kalahok. Magkakaiba pa kami ng galingan and gusto namin ipakita sa buong mundo yung mga rich culture ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya nandito kami to represent our own province po. Speaking of to represent or to showcase your own culture, ano ba ang advokasya ng ating Mr. Teen Apayao? Ma'am, since I joined pageant po, my advocacy is youth empowerment. Because as a student leader and youth advocate, ma'am, it is my soul and duty not to be a shadow but a pillar of hope and a champion of purpose. So, as I advocate po, ma'am, for youth empowerment, let's unite in our commitment to nurture the next generation to become not just followers but leaders and role model in their own right po. And I thank you! Wala bang layman's term? Oo, grabe naman ang mga Ang layman's term. galing. Pero ang galing. Pero si naman, Hayden, ano ba ang advocacy mo? I advocate po na to support Tuba Benguet on its sustainable farming and ecotourism. Tsaka po yung rich cultural heritage ng Tuba Benguet. Yun lang po. Totoo yan kasi ang dami mga dyan. Magagandang hidden pa. Oo, na kailangan pang makilala ng buong mundo. Ayan. At ang maganda dito kasi, regardless of their age, gusto nila na makita ng ibang tao, ma-appreciate din ng ibang tao. Kasi yung ibang mga, hindi naman sa nila lahat natin, medyo iba kasi ang mga henerasyon ngayon. Iba. Totoo. Na naka-focus sila sa ibang although very nice naman, na gusto din nilang mag-expand. Pero parang it's so rare? It's so rare na makakita ng mga bata na ganito. Gusto nilang i-promote yung pinanggalingan nila, ipakilala pa yung kanilang kultura sa ibang mga tao. Ano what inspires you bukod dito sa gusto nyong ipakilala yung municipality nyo and also yung provinces ninyo? What inspires you? Unang-una po lahat yung nag-inspire po sa akin yung mga supporters ko po. Lalo na po sa aking #1 supporter, ang akin pong mama. Of course. Love you, ma. Pangalanan mo na. Pinush. Shelo Hernandez. Talagang pinush ka niya na sumali. Kamusta naman yung dito, yung speaking of suporta, yung pag-support ng family ninyo, yung talaga, kamusta naman yung journey? Grabe kasi yung support din sa akin, ma'am, kasi since day one po ng pag-join ko ng pageant is nandyan sila. Every pageant ko po is nandun silang nanonood kahit pangit yung performance, minsan kasi hindi natin inaaasahan yung mga ganun na performance. Pero with them po, kasi with them na family mo, nabuboost yung confidence mo. And also to my
all supporters po, I want them to shout out po. Pwede. So, to my Mama Noreline Vallejo and Papa Norbert, thank you for always supporting me po. And to those people who believe in me, agyaman po. Agyaman tayo, Ami. Dito ba, kailan ba namin aabangan ng Mr. Teen Philippines? So, ang Mr. Teen Philippines po is sa November pa po siya. So, wala pa pong yung exactly date po and venue. To be announced pa lang po. Announce pa lang. Pero malapit-lapit na. Sabihin na natin 2 months na lang. Oo. Kayang-kaya Kayang-kaya yan. Oo. Diba? Pero dito, before tayo mag-end, kasi nga naman, di ba? Hindi. Kasi dito, sa inyo, how do you define champion? Champion. Q&A to. Diyan ang unahin natin si Hayden. How do I define champion po? Dinidefine ko po yun na hindi lang po title. Ano po yun? Nire-represent yun na rin po ang kung saan po yun ang galing, ma'am, champion po. Tsaka hindi lang po title holder yun. Marami na rin pong ano po yun eh. Aspects. Opo, yun na rin. Si Anthony For me naman po is to be champion is kung paano mo lang makuha yung mga suporta or loob ng mga tao. Yun na po yung mismong nagpapa-champion na sa akin. Kasi kung madami kang supporter or nagsusupport na sa'yo, it means nandun na yung goal mo nandun na, nakukuha mo na kasi without them, hindi mo makukuha yung goal mo po. Yun na po. Opo, it means they believe in you na kaya mo. Totoo yan. Ano naman ang mensahe nyo sa mga kapwa nyong mga youth na gusto ring sumali sa mga pageant, however nga, parang hindi pa ganun na-boost yung kanilang self-confidence? To our fellow youths out there po, para ma-boost yung confidence nyo, kung may isang naniniwala or nagtitiwala sa'yo, i-push mo na. Kasi habang may nagtitiwala sa'yo, it means malayo yung mararating mo. Kaya huwag kang matakot, ipakita kung sino ka at ipakita mo lang kung sino ka dahil lahat tayo ay may mararating sa buhay. Padayon sa ating lahat. Si Hayden naman. Continue lang kayo kung ano pong gusto nyong i-pursue and always be courageous. Tiwala lang po sa sarili, tsaka believe on your own po. Yun na. I believe in my own. Ako believe na believe. Dahil joke lang. Pero eto nga, very parang, since ngayon lang ulit ako umupo dito, parang bitin, parang 2 hours nga natin next time. Why not? 2 hours natin. Oo. Pero ang saya nga. Pero dito ba, paano namin kayo masusuportahan? Oo. Ano yung mga, paano namin matutunghayan yung progress ninyo? Like sa social media accounts. Oo. You can share our Facebook page, Mr. Teen Philippines, para po makakita po ng marami pong tao. May mga updates din naman kayo doon. Opo, madami po. Madami. Hanapin lang nila yon. Yung Mr. Teen Philippines page po, yung kulay blue yung logo po. Yung mga Facebook page nyo naman, syempre speaking of supporters, syempre kailangan din nilang Yes naman. So, yung Facebook ko po is Anthony Zay Vallejo po. Tapos, may Facebook page din po ako, yung Dungdung Ay Taer, which means Taer Anthony Empowering and Responsibility. I-check nyo lang po yun kasi yung page ko na po yun is, yun po yung journey ko po dito sa Mr. Teen Philippines po. Si Hayden naman. Yung Facebook ko lang po is Hayden De Los Reyes. Makikita nyo rin po yun. Tapos, yun po, pa-follow na lang po. Malay nyo, mag-follow back po ako. Mag-follow at mag-follow back yan. Oh. Ayan, thank you so much kay Anthony Vallejo, ang Mr. Teen Apayao at Hayden De Los Reyes, ang Mr. Teen Tuba Benguet. Baka may gusto naman kayong i-shout out. First and foremost po, I want to shout out to all my sponsors out there po. Patuloy nyo lang po akong susuportahan kasi alam kong kaya ko po to. Thank you po. Si Hayden naman. Shoutout po sa aking mga sponsor din po. Tapos sa aking pong hunters, Kuya Sander. At ang aking pong mga kaibigan, friends and family. Lalo na po dyan sa City High at Mines View. Yun lang po. Ayan, Thank you so much. Susubaybayan natin yan. Totoo, aabangan natin kung kailan nga ba ang final date para sa Mr. Teen Philippines. Pero hello muna po sa mga nanonood sa atin dyan sa online world. Ang lakas namang makaano nito. Sa mga nanonood po dyan sa ating FB page, nako po, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon. Ireskan nyo lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ang RNG Luzon channel. At kapag kayo nasa telebisyon naman po, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga social media accounts
Dahil meron pa tayo sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok. Huwag nyo rin pong kakalimutan ang mag-like and mag-subscribe po sa Morning Balitaktakan Facebook page kasi mababalikan nyo po dyan ang mga previous na episode. Ayan, and of course, gusto din naman po naming pasalamatan ang ating mga sponsors. Firstly, ang ating Pongtao Dashcam supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa kailangan ng inyong mga sasakyan. And of course, ang ating Homebound Furniture Plus, sa Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture, PhilJobs accredited, free ocular inspection, free assembly, minimal delivery charges. Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Of course, gusto rin po namin pasalamatan ang Surf de Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. At hindi lang po yan, gusto rin po namin pasalamatan ang Visas Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Hello po sa mga nanonood po sa atin dyan. Gusto ko lang din pong batiin ang aking mommy, ang aking daddy, sa aking kuya, sa mga friends ko po dyan, LJ Pops, Billy, Cha, Thea, Lara. Hello po sa atin. Ayan. Gusto ko din pong batiin ang aking mga ang aking mga family. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga kay Ate Roxanne, kay April, kay Kuya Angelo, kay Christian. Kilala niyo na kung sino kayo, si Ma'am Mariz. Madami po kayo, and of course sa aking tatay. Love you, Daddy. Meron bang dyan ka? Wala ba? Wala ba yun? Next time. Next time. Ayan naman. At nakasama nyo na naman ang nag-iisang Chababe girl ng R&G, Miss Angel Arquero. Ayan, at nakasama nyo din po ang kahalili ng inyong bombilya sa umaga, Vanessa Bugto. Abangan na naman ang masaya, makulit at very informative na morning Balitaktakan. Mayat nga!